Breaking news mga kabayan. Matapos ang sunod-sunod na akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, bumawi ng matindi si Senator Bongo. Sa isang diretsahang pahayag, tinukoy niyang may mga pagdududa sa mga paratang at inilahad na posibleng may mas malalim na dahilan sa likod ng isyong ito. Sa gitna ng nag-aalab na flood control scandal, tila nagiging personal na labanan na ang tunggalian para sa katotohanan. Sumunod sa ating maiinit na update, ang mismong ahensyang dapat na nagsisilbing referee ng ating demokrasya, ang Commission on Elections, ay nagsimula ng magpito at mag-flag ng foul. Sa isang pambihirang pagkakataon, ang COMELEC mismo ang nangunguna sa pagbubunyag ng isang masalimuot na network ng mga posibleng illegal na donasyon sa kampanya na nag-uugat sa mga kontraktor na gumagawa ng mga proyekto ng gobyerno. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa harap ng nag-uumapaw na media, ilang sandali lamang matapos formal na isampa ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang isang plunder complaint laban sa kanya. Humarap si Senator Bongo hindi para magpaliwanag, kundi para maglunsad ng isang matindi at kalkuladong counter-offensive. Sa isang panayam na nakuhanan ng Pinas News, ang kanyang mensahe mula simula hanggang dulo ay malinaw at direkta. Ang buong issue laban sa kanya ay isang masalimuot na diversionary tactic upang ilihis ang atensyon ng taumbayan sa tunay na problema at protektahan ang mga tunay na salarin. Sa kanyang pambungad na salita, agad niyang itinuon ang pansin sa kung ano ang dapat na pag-usapan. Anya, ang tunay na issue raw ay hindi kung sino ang pinakamalakas o pinakamabigat ang boses sa politika, kundi ang flood control scandal, mga ghost projects, mga anomalya sa construction, at mga substandard na proyekto ang dapat tutukan. Yun naman po ang issue ngayon eh. Diin niya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may napansin daw siyang mas malalim na gumagalaw. Isang puwersang tila sinasadyang guluhin ang katotohanan upang ilihis ang mata ng publiko sa tunay na problema. Para kay Go, may isang sinusunod na script o playbook na idinisenyo para pagtakpan ang mga tunay na salarin at ilipat ang sisi sa kanya. At dito na niya direktang pinangalanan at hinamon ang kanyang akusador. Sa isang matalas na pahayag na nagtakda ng tono para sa buong press conference, sinabi niya, To Trillanes, you are barking at the wrong tree. ngunit hindi ito simpleng pagtanggi. Nagbigay si Senator Bongo ng mga puna at tanong tungkol sa ilang mga aksyon ni Trillanes na, ayon sa kanya, kailangang suriin ng mabuti. Kinuwestiyon niya kung bakit hindi ang mga tunay na korap na kontratista ang hinahabol nito. Mga kontratista na, ayon kay Bongo, ay mismong mga kongresista rin. Binanggit niya na may mga ugnayan ang ilang mga opisyal sa mga kontraktor na nangangailangan ng masusing pagsusuri. Sila yung habulin mo, Trillanes. Matinding hamon ng senador. At dito na ibinagsak ni Bongo ang isa sa kanyang pinakamabigat na pasabog. Ang posibleng motibo sa likod ng pananahimik umano ni Trillanes sa mga tunay na sangkot. Ayon sa kanya, may mga tanong kung paano nauugnay ang ilang mga pinagmumulan ng suporta ni Trillanes sa kasalukuyang issue. Mas malala pa rito, ibinahagi ni Bongo ang kanyang pananaw tungkol sa mga pinansyal na usapin na konektado kay Trillanes, na sinabing nararapat pang masusing siyasatin. Bagamat ito ay hindi pa napapatunayan, sinabi niyang, Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay nanggaling pa sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. mariin niyang pahayag, isang direktang atake sa moral na pundasyon ng mga akusasyon laban sa kanya. Kasunod nito, sinimulan niyang gibain ang kaso sa pamamagitan ng pagsasabing ito ay luma, paulit-ulit at recycled lamang. Ayon sa kanya, ito ang parehong issue na inilabas noong September 2018 bago siya unang tumakbo bilang senador, muli noong July 2021 at muli noong July 2024 sa kanyang re-election bid. Upang bigyan ng diin ang pagiging rehash nito, nagbigay pa siya ng isang personal at mapanuyang obserbasyon. Napansin niya raw na kahit ang suot ng kanyang katunggali, isang polo na pareho pa rin ang kulay sa dati, ay tila simbolo ng paulit-ulit na estilo. Rehash pa rin. Anya, may halong biro ngunit may tinatagong tusok sa punto. Pati polo niya, rehash pa rin. Isang patutsadang nagdulot ng bahagyang halakhakan sa loob ng sesyon, ngunit may bigat na pahiwatig sa likod ng mga salita.
Sa usapin ng negosyo ng kanyang pamilya na siyang ugat ng mga akusasyon, iginiit ng senador na mayroon na silang negosyo noon pang dekada 70 bago pa man siya pumasok sa politika. Ngunit dahil sa kanyang delikadesa, nagtakda umano siya ng isang bakal na kondisyon noong nagsimula siyang magtrabaho para kay Nooy Mayor Rodrigo Duterte noong 1998 na kung sakaling may kamag-anak siyang pumasok sa City Hall, handa siyang magbitiw sa pwesto. Ang prinsipyong ito, anya, ay hindi nagbago kahit nang dalhin niya ito hanggang sa Malacanang. Iginiit pa niya na kailanman ay hindi siya nakinabang mula sa posisyon at hindi rin niya ginamit ang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang sinuman, lalo na pagdating sa mga kontrata ng gobyerno. Sa kanyang paliwanag, malinaw ang mensahe. Ang integridad para sa kanya ay hindi basta islogan, kundi isang paninindigang pinaninindigan hanggang dulo. Sa isang madamdaming pahayag, sinabi niyang hindi niya mapipili ang kanyang mga kamag-anak at sinabing mukhang hindi titigil si Trillanes sa paninira hanggang sa palitan niya ang kanyang kamag-anak o kunin ng Panginoon ang isa sa kanila. Ipinaalala niya ang ilang mga alegasyon tungkol sa pamilya ni Trillanes na kasalukuyang iniimbestigahan o pinag-uusapan sa publiko. Sa huli, nag-iwan si Senator Bongo ng isang mariing panawagan at isang mabigat na babala sa mga ahensyang nag-iimbestiga. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang Ombudsman at ang DPWH. To seek the truth, not the script. Paulit-ulit niyang sabi na tila nagpapahiwatig na ang mga ahensya ay maaaring sumusunod sa isang nakalatag ng plano. Sa tono ng babala at paninindigan, sinabi ng opisyal na delikado ang pagpapaikot-ikot sa katotohanan. Ayon sa kanya, kapag inilihis ang usapan at sinadyang baluktutin ang issue, tiyak na mauuwi ito sa kaguluhan. Idinagdag pa niya na hindi man agad maramdaman, magagalit at magtatanim ng hinanakit ang mga Pilipino kapag naramdaman nilang niloloko sila ng mga taong dapat ay naglilingkod sa kanila. Para sa kanya, ang tiwala ng bayan ay isang bagay na hindi dapat sinusubok. Ang buong press conference ay hindi lamang isang pagtatanggol. Ito ay isang deklarasyon ng giyera sa naratibo. Inilipat ni Senator Bongo ang spotlight mula sa kanyang sarili patungo sa kanyang katunggali na may kasamang mabibigat na aligasyon ng pagkakaroon ng mga tagong interes at motibo. Ipinosisyon niya ang kanyang sarili bilang isang simpleng probinsyanong lingkod bayan na biktima ng paninira. Sa bawat sagutan at batuhan ng pahayag, sa isang one-on-one na panayam sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, buong tapang na inilatag ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga revelasyon na maaaring yumanig sa pundasyon ng ating politika. Matapos ang ilang buwan ng pag-uusisa kaugnay ng flood control scandal, nagsalita na ang COMELEC at ang kanilang mga natuklasan ay hindi lamang nakakabahala, kundi nagbubukas ng pinto sa isang mas malawak at mas sistematikong problema sa ating sistema ng halalan. Ang unang tanong ni Attorney Jimeno ay simple ngunit mabigat. Paano natuklasan ng COMELEC ang isang buong network ng mga posibleng illegal na donasyon sa kampanya mula sa 24 na government contractors? Ayon kay Chairman Garcia, ang pinakamatibay na ebidensya ay hindi nagmula sa mga whistleblower o sa mga investigasyon ng ibang ahensya, kundi sa mismong dokumentong isinumite ng mga kandidato at partido. Ang kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Nagsimula umano ang COMELEC sa isang motu proprio o sarili nilang pagkukusang investigasyon. Ang kanilang target, ang mga SOCE mula pa sa 2022 national and local elections. Ang dahilan ng kanilang pagmamadali ay isang technical ngunit critical na detalye. Ang 5 taong prescriptive period para sa mga election offense ay malapit nang mapaso. Kung hindi sila kikilos ngayon, ang mga posibleng krimen na naganap noong 2022 ay hindi na maaaring kasuhan pagsapit ng 2027. Ang kanilang natuklasan sa paunang pag-uungkat ay nakakagulat. Isang listahan ng 55 hinihinalang government contractors na nagbigay ng donasyon sa iba't ibang kandidato mula sa pagkapangulo, vice-presidente, senador, hanggang sa mga kongresista at gobernador. Sa kasalukuyan, 24 sa mga ito ay nakumpirma na nilang may koneksyon sa DPWH at ang iba ay masusi pang bineberipika.
Ang ginagamit na sandata ng COMELEC ay isang probisyon mula pa sa 1985 Omnibus Election Code, isang batas na inilarawan mismo ni Chairman Garcia bilang old and Jurassic, ngunit nananatiling epektibo at may matatalas na pangil. Ito ay ang Section 95, letter C, na malinaw na nagsasabing bawal para sa sinumang tao o kumpanya na may kontrata sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa kampanya. Ayon kay Garcia, ang kasalukuyang investigasyon ay unang nabuhay hindi dahil sa malawakang flood control scandal, kundi dahil sa isang pampublikong pag-amin na nagbigay sa kanila ng hindi matatawarang ebidensya. Ang nagtulak sa kanila ay ang pag-amin ng kontratistang si Lawrence Lubiano na nag-donate siya ng 30 milyon pesos sa kampanya ni nooy kandidato at ngayoy Senate President Chis Escudero. Dahil sa pag-amin na ito, hindi na kailangang maghanap pa ng ebidensya ang COMELEC para patunayan ang koneksyon. Ito ang naging mitya ng mas malalim nilang paghuhukay sa mga SOCE na siyang nagbunga sa listahan ng 24 na kumpanya at patuloy pang nadaragdagan. Ngunit ano ang tunay na ngipin ng batas na ito? Ayon kay Chairman Garcia, bagamat hindi nila kayang direktang tanggalin sa pwesto ang isang nakaupong opisyal dahil iyon ay trabaho ng Senado, Kamara o Ombudsman, mayroon silang kapangyarihan na magsampa ng kasong kriminal na may mabigat na parusa. Ang parusa para sa paglabag sa Section 95 ay hindi biro, 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. At higit sa lahat, perpetual disqualification to hold public office kapag napatunayang nagkasala. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas, ayon kay Garcia, na ginamit ng COMELEC ang probisyong ito upang habulin ang mga opisyal at ang kanilang mga taga-pondo. Sa kaso ni Senate President Escudero na siyang pinagmulan ng investigasyon, ang kanyang depensa ay nakasentro sa isang legal na teknikalidad. Ang donasyon ay nagmula kay Lawrence Lubiano bilang isang individual na tao, hindi mula sa kanyang kumpanya. Ngunit dito pumapasok ang isang mas malalim na legal na tanong. Itinanong ni Attorney Jimeno kung hindi ba maaaring gamitin ng COMELEC ang doktrina ng piercing the corporate veil kung saan maaaring habulin ng batas ang mga opisyal sa likod ng isang korporasyon, lalo na kung ang korporasyon ay ginagamit para sa mga iligal na gawain. Para kay Chairman Garcia, ito na ngayon ang magiging crux of the controversy. Ang kanilang komisyon ang magpapasya kung ang terminong natural person na binabanggit sa batas ay mayroong exemption, lalo na kung ang taong ito ay ang presidente at may-ari mismo ng isang malaking government contractor. Ito ay isang landmark case na magtatakda ng president para sa mga susunod na eleksyon. Inamin ni Chairman Garcia na may mga malalaking butas sa ating mga batas na tila nagbibigay daan sa mga ganitong sitwasyon. Una, ang issue ng mga politikong sila ring mga kontraktor o may interes sa mga kumpanyang kontraktor. Ayon sa kanya, walang batas na nagbabawal sa isang kontraktor na tumakbo sa pwesto. Ang divestment o pagbebenta ng interes sa kumpanya ay nangyayari lamang pagkatapos manalo bago umupo sa pwesto. Ibig sabihin, habang sila ay nangangampanya, legal pa rin silang konektado sa kanilang mga kumpanya na maaaring may kontrata sa gobyerno. Pangalawa at marahil mas malala ay ang hindi makatotohanang limitasyon sa campaign spending. Ang kasalukuyang batas ay nagtatakda ng 3 piso kada botante para sa mga kandidatong may partido at 5 piso para sa mga independent. Para sa isang distrito na may 200,000 botante, ang legal na pwedeng gastusin ay 600,000 lamang. Isang halaga na malinaw na hindi sapat at nagtutulak sa mga kandidato na maghanap ng mga donasyon na hindi idinedeklara, posibleng mula sa mga ipinagbabawal na source. Hinarap din ni Chairman Garcia ang kontrobersya sa likod ng St. Timothy Construction, ang kumpanya ng mag-asawang Diskaya na naging bahagi ng Miro Systems Consortium na nanalo sa 18 billion automation deal para sa 2025 elections. Ipinaliwanag niya na sa ilalim ng lumang procurement law, pinapayagan ng joint venture para maabot ang net financial contracting capacity o show money. Sa kaso ng automation deal, ang kailangang ipakita ay 9 billion pesos. Ang St. Timothy na may 133 proyekto noon ang tumulong para maabot ang halagang ito. Ngunit bago pa man mag-file ng kandidatura si Sara Diskaya para maging mayor ng Pasig, pinilit sila ng COMELEC na umalis sa consortium. Ang 2 natitirang partner ang sumalo sa kanilang obligasyon
at nagsumite ng bagong NFCC. Inamin ni Garcia na ito ay isang mahalagang leksyon at isang eye-opener. Dahil sa kanilang karanasan, isinulong ng Commission on Elections ang pag-amyenda sa procurement law. Sa ilalim ng bagong Republic Act 12009, bawal nang sumali sa anumang bidding sa COMELEC ang sinumang kumpanya na walang karanasan sa mga proyektong may kinalaman sa eleksyon. Isang malinaw na pag-amin na ang lumang sistema ay may butas na maaaring samantalahin. Ang buong panayam na ito ay isang pambihirang pagbubukas ng pinto sa mga madidilim na sulok ng ating sistema ng halalan. Inilantad nito hindi lamang ang mga posibleng krimen ng mga individual, kundi pati na rin ang mga batas na tila bulag at mga regulasyong madaling malusutan. Ang tanong ngayon na nakasabit sa balanse, sa paghahangad ng COMELEC na linisin ang sistema, magkakaroon ba ito ng tunay na ngipin? O ito ba ay isang maingay na simula na sa huli ay hihina rin dahil sa mga butas ng batas na mismong mga lehislador na posibleng nakikinabang dito ang maaaring ayaw takpan?